Good evening, family. November 28, 2025. Ang asin at ang ilaw. Asin at ilaw. Mateo 5:13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sanglibutan, ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawalan ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan kundi itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay inilagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman dapat ninyong pagliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. So family, isi-share ko lang dito na ang tinutukoy na dito ay yung mga tagapagturo, no? So sinasabi dito na paano kung nawalang alat? Ibig sabihin ng alat yun yung Espiritu Santo, no? Sa isang tagapagturo. Ngayon, kung mawala na sa isang tagapagturo ang Espiritu Santo, lumalabas na yung bilang asin ay nawalan ng alat. Ibig sabihin, sinabi dito na ang tatapak ay ang mga tao, na ibig sabihin na dating nakikinig sa kanila. Kasi sinabi dito na wala nang kabuluhan yung asin na walang alat, di ba? So maraming talinghaga ang Biblia na hindi lang yung mga tao ang tinuturuan dito, pati yung mga tagapagturo, ano? Hindi lang po dapat ang mga tao ang tinuturuan, bagamat ang tagapagturo ay tinuturuan din. So dahil nga po sila ay tinatawag na mga lingkod, alam naman natin na bagamat mga lingkod, maraming tumalikod sa Panginoon. Kaya nga ang mga lingkod na tumalikod, mas mabigat ang parusang nakalaan para sa kanila, di ba? So maraming salamat po. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanang nagawa sa isip, sa salita, sa gawa, sa espiritu, at sa laman. Tumalon yung pusa. Sa pangalan ni Jesus. Ingatan niyo po ang mag-iingat sa amin at pagpalain ang magpapala sa amin sa pangalan ni Jesus.